si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagbugaan ng ash plume o plumang abo ang bulkang Kanlaon nitong Lunes na tumagal ng 29 minutes mula sa summit crater ng bulkan. May taas itong 1.5 kilometro ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Sa kabila nito, muling giniit ng PHIVOLCS na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong danger zone dahil sa panganib ng bigla ang pagsabog. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang estado ng bulkan. Binigyan linaw ni MMDA Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go na magpapatuloy ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa NCR sa kabila ng pagkapostpone ng EDSA Rebuild Project. Ayon kay Go, simula nang makabalik ang NCAP, kapansin-pansin ang pagkabawas ng mga karaniwang paglabag, gaya ng pagsasawalang bahala sa mga traffic sign at pedestrian crossing. Bukod dito ay parehong NCAP at physical apprehension ang vina-validate ng MMDA sa kanilang sistema, nang sa gayon ay matiyak ang hindi madodoble na parehong panlabag. Ikinaalarma ng Commission on Human Rights o CHR ang direktiba ni newly appointed PNP Chief General Nicolas Torre III na sukatan ng performance ng pulis na kung gaano karami ang naaresto. Pagigiit ng CHR, ang performance ng isang pulis ay hindi nasusukat sa bilang ng naaresto kundi sa tamang proseso ng pag-aresto. Aniya, magiging daan pa umano sa ilang mga pang-aabuso. Panawagan ng CHR, magkaroon ng malinaw na direktiba ang PNP lalo na't mga marginalized sector ang kadalasang naaaresto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulon ng mga balita, DOH inilahad na mas malaking problema ang HIV sa bansa kaysa Mpox. Presyo ng gasolina at diesel tumaas. Kerosene muling nag-rollback. CHR naalarma sa direktiba ng PNP na paramihan ng mahuhuling kriminal. NCAP magpapatuloy sa kabila ng suspensyon sa EDSA Rebuild Project. Pagsugpo sa cancer, ibinahagi ng eksperto at survivor ngayong National Cancer Survivor Month. Mga residente ng Angat nagprotesta sa resulta ng halalan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.